Kamusta ang tulog ninyo kagabi? We hope gising na kayo para sa pagpapatuloy ng ating series na Healthy and Well. Tulog na. Naranasan mo na ba ang sleepless nights dahil sa dami ng problema mo? Deadline sa work, may threat sa buhay mo, may magdedemanda sa'yo dahil ang laki ng utang mo. Did you reach a point na niresetahan ka na ng doktor ng sleeping pills? Hindi po exempted si Elijah, yung prophet ni God sa Bible, sa pagkakaroon ng ganitong klaseng sleepless nights. He experienced depression when Jezebel threatened to kill him. He even asked God to take his life dahil sa takot. Pero ano nga ba ang naging prescription ni God para makabangon si Elijah from depression? God let Elijah sleep. Simple, right? Pagkatapos ng mahabang paglalakad noong nagtatago siya, umupo siya sa ilalim ng puno. And after praying to God, nakatulog siya. While sleeping, not one enemy showed up to kill Elijah. Isa sa mga paraan ng pagpapakita ni God ng love sa atin ay yung pagbibigay niya ng masarap na tulog sa gitna ng mga matitindi nating pinagdaraanan sa buhay. Sino ba naman ang makakatulog kung puno tayo ng concerns and worries, di ba? That's why sleep is God's gift and is beneficial to those who are sick, tired, and loaded with burdens. Even medical research says that sleep helps fight off illnesses by boosting our immune system. It also reduces stress and improves our mood. Magtiwala tayo that God is in control at kaya niyang gawa ng paraan ang mga problema natin sa buhay kahit natutulog pa tayo. He cares for those who trust Him and promises that His mercies are new every morning. So let's pray. Dear God, I really need you. Because of sleepless nights, affected na po ang mood, relationships at pagtingin ko sa buhay. Right now, I surrender my life to you and accept your peace. May you give me rest and a good night's sleep. In Jesus' name, Amen. Kung nahirapan kang matulog, subukan mo mag-pray kay Lord. Kung kailangan mo naman ng makakausap, you can call 8737-0700 or text 0919-060-7567. CBN Asia Prayer Center is here 24/7 to listen to you and pray for you. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. 1 Kings 19, verse 4-5. Ako po si Miriam Kiamao Roberto. God loves you so much.